Magandang araw sa inyong lahat. Una, ako muna po ay magpapakilala sa inyo. Ako nga pala si Jamel Rigaspi na nagmula sa seksyon ng 3A. Ang aking pong paksa na tatalakayin ngayon ay ang mga kauna-unahang magasin sa Pilipinas. Ang magasin raw ay isang periodikong publikasyon na naglalaman ng maraming artikulo, kwento, larawan, anunsyo at iba pa. Kalimitang pinupunduhan ng mga patalastas, ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mambabasa. Ito ay may sukat na mas malaki kaysa aklat ngunit mas maliit kaysa pahayagan. Marami ring itong naglalaman ng mga larawan ng mga produkto na iniendorso ng mga sikat na tao sa bansa. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng magazine noon at ngayon. Kung mapapansin nyo, sa mga larawan ng mga magazine ay maraming pagkakaiba-iba. Ang mga magazine noon kaysa ngayon. Kung ang noon ay parang plain color lang ang itsura ng mga magazine at makalumang makaluma, talaga ang itsura kumpara sa ngayon. Ang mga itsura ng magazine ay maraming palamuti at masyadong makulay. At maraming mga sulat o informasyon na mababasa ang mga nakalagay at kadalasan ang mga artista o sikat na tao ang nagkakabar ng mga magazine ngayon. Kauna-unahang magazine sa Pilipinas, Lipang Kalabaw, 1907. Ang magazine ay pag-aari ng editor din nito na si Lope K. Santos. Ang Lipang Kalabaw ay tumatalakay sa mga isyu ng politika, lipunan at kultura. Naging kontrobersyal ang magazine ito dahil sa mga karikatura ng mga kilalang personalidad ng panahong iyon. Ayon sa mga mananalaysay ng sining, ang mga karikaturang ito ay iginuhit ni Jorge Pineda. Tumigil ang operasyon ng magazine noong 1909 dahil sa mga reklamo ng mga opisyal ng pamahalaan na parati nitong tinutuligsa. Ito ay nailathala sa tatlong magkakaibang panahon noong 1907, 1909, 1922 at 1924. 1947, 1948 dahil sa paulit-ulit na pagpatigil nito. Ilan sa mga tinuligsa nitong politiko ay sina Gobernador Leonard Wood. May mga comics din na nailathala dito bilang isang page filter na tumaligsa sa pamumuno ng mga Amerikano. Ang Lipang Kalabaw ay itinatag bilang isang magazine na satirical o mapanokso. Ginagamit ito bilang dahyuhan ng komentaryong politikal laban sa mga katiwalian at mga isyong panlipunan noong panahon ng mga Amerikano. Sa pamamagitan ng comics, tula, sanaysay at mga artikulo, inilarawan dito ang mga kalayaang panlipunan at politikal sa anyong mapang-uyam at nakakatawa. Kung makikita nyo dyan sa larawan, yan ang larawan ng Lipang Kalabaw na kung saan ang makaluma at makabago. Ang Tilimbang din ay isang kauna-unahang magazine sa Pilipinas noong 1922 to 1924. Ay isang satiritikong lingwahang magazine na nasa sirkulasyon ng industriya noong 1922 hanggang 1924. Ang pangunahing editor sa magising ito ay si Inigo Id Regalado. Ang magazine ito ay naglalaman ng mga nakakatawang mga kwento, mga caricatures at mga cartoons. Ayon sa mga historiador, ang mga cartoon sa magazine ito ay isang likha ni Fernando Amoroso at George Pineda. Ang mga magazine ito ay naglalaman ng mga sartikong cartoon na laban sa mga Amerikano at mga federalista. Mayroong 111 issue ang magazine ito. Ang pamagat na Tilimbang ay isang salitang Tagalog na tumutukoy sa malakas na tunog ng kampana ng simbahan na maaaring sumusimbolo sa layunin ng magazine na magbigay ng malakas na pahayag at komentaryo sa lipunan. Isa sa mga tampok na nilalaman ng Telembang ay ang comic strip na si Kiko at si Angge. Ito ang kauna-unahang regular na comic strip sa Pilipinas. Ito naman ang itsura ng magazine ng Telembang. Makikita nyo dyan ang pagkakaiba ng dalawang magazine noon at ngayon. Isa rin ang liwayway na kauna-unahang magazine sa Pilipinas noong 1922. Na unang nakilala bilang photo news, ito ay naglalaman ng mga larawan, balita,
saleysayin, sanaysay, prosa at tula at nasulat sa 3 wika. Hindi mawawala ang liwayway kung pag-uusapan ang magazine sa Pilipinas. Naglalaman ito ng mga maikling kwento at sunod-sunod na mga nobela. Dahil dito, naging paraan ito para mapalago ang kamalayan ng mga Pilipino. Inilunsad ni Ramon Roses ang mga magazine na nasa katutubong wika. Mayroon pa rin magazine liwayway hanggang sa kasalukuyan. Ito naman ang itsura ng magazine ng liwayway. Ito yung makaluma at makabago. Yung luma noong 1931 ay makikita natin na plain yung itsura ng magazine ng pagkagawa at isang babae lang yung nakalagay. Kumbaga, mga makaluma. At kumpara dito sa bago na 2015 na ang bagong magazine ng liwayway ay makikita natin na masyadong makulay. Madami mga impormasyon, mga nakasulat at in-endorse ito nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ang bagong magazine ng liwayway noong 2015. Muli hanggang dito na lamang po magtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pakikipag-kooperasyon.